Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga bunyog, no? Nakadalawang vlog ako, papaantok ko tayo, mga boss, no? Lusot na rin ho sa Senado yung budget ni Sara Duterte, no? At ito ang nangyari. Mga boss, ha? Pakinggan ho ninyo. 21 hours ago lang ho ito. Pakinggan ho natin sila. Kung lusot na sa Ilapit mo. Senate Committee on Finance ang panukalang budget sa taong 2024 ng Office of the Vice President at Education Department na kapwa pinamumunuan ni VP Sara Duterte. Yan po ay sa kabila ng mga pagkwestiyon ng minorya sa confidential funds ng dalawang opisina. At nakatutok si Mav Gonzalez. Lusot na pareho, no? Ang galing, no? Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President kanina, isiniwalat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na naglipat ang Office of the President ng 221.42 million pesos ng contingent fund nito papunta sa tanggapan ni Alam nyo mga boss, no? Hindi naman ho magandang pelikula kung puro ho sila bida. Kaya maski pa paano, may kontrabida. Pero panalo pa rin ang bida. Alam niyo na kung sino ang bida. Marami siyang alalay, di ba? Vice President Sara Duterte noong December 2022. Questionably raw ito, sabi ni Pimentel, dahil wala itong line item o hindi nakalista sa 2022 national budget. Bagay na dapat daw imbestigahan, ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros. There was no line item for confidential funds or expenses for the OVP. And yet, Bali ang lumalabas nga akong kontrabida rito. Kung pelikula to, si Coco Pimentel at saka si Senador Risa Ontiveros, di ba? you're telling us now that the OVP liquidated a certain amount as confidential funds for the year 2022. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022, and we were only granted the confidential funds on December 2022. We requested it from the Office of the President, and it was granted through the Department of Budget and Management. I think the Department of Budget and Management can better answer the question of the transfer of funds from their source to the Office of the Vice President. Question Di malinis siya. Hindi ako, bakit iba tanongin nyo yung hindi ako. ng minority senators ang 500 million peso confidential funds na hinihingi bahagi ng 2.38 billion peso na budget ng OVP para sa taong 2024. Sabi ni Ontiveros, may mga partikular na pwede lang paggamitan ng confidential funds gaya ng pagkuha ng impormasyon na may kinalaman sa national security, pagrenta ng mga transportasyon para sa confidential activities at pagsiwalat sa mga illegal na aktibidad. Ayon kay Duterte, nagsasagawa ng surveillance ang OVP pag may report na natanggap mula sa publiko. As an example, we did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects. We were able to apprehend the person and we were able to successfully prosecute the case, and that person went to jail for ilang months? 6 months. For 6 months. Pero tanong ni Ontiveros, May napakulong naman pala sila ng yung confidential fund, nagamit naman pala, may napakulong pala na isang na-apprehend daw nila, nakulong daw na 6 months Magaling. hindi ba nadodoble lang ang trabaho 500 million ba yun? ng intel agencies gaya ng AFP at PNP? Since last year, na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Whatever we gather from our confidential funds and surveillance, we share it with
mainly the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, as well as they share as well intelligence information that they gather, which are not included in our database. Sa huli, sabi ni VP Sara na hindi naman nila pinipilit na magkaroon ng confidential funds. Yun ang mabigat. Hindi naman sila pipilit eh. But we leave it to the decision and discretion of the members of Congress who has the power of the purse to decide whether to grant confidential funds to our office. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, Yun naman pala eh. Pwede naman pala wala yung confidential fund eh. Matigas sa ulo ng Kongreso. Binigay nila eh. our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Oo naman. Mas madaling gumalaw pag may 500 million, di ba? Di ba? Mas maraming magagawa kung pero anyway, kung ayaw nyo, di wag, di ba? Bibi Sara. Sa kabila ng mga kwestiyon ng oposisyon, inaprubahan din ng Senate Committee ang budget ng Office of the Vice President, kasama ang hinihingi nitong confidential funds bilang respeto raw sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa pagtalakay naman ng pondo ng Department of Education, inusisa rin ang hiling nilang 150 million pesos na confidential funds. Just like the OVP, can the DepEd live without this budget? Yes, Your Honor. Maski wala yung budget eh, pero But of course, this will make our jobs easier also in protecting our learners and teachers. siyempre, 150 million, di ba? Malaking bagay yun. Makakatulong sa DepEd yun, di ba? As well as our non-teaching personnel if we had those funds, Your Honor. Oh. The threats nowadays, whether it be recruitment or drug-related activities, it's quite alarming in our schools. Lusot na rin sa komite ang budget ng DepEd. Para sa GMA Integrated News, Lusot na lahat, di ba? Anong kustyong-kustyong kayo dyan? Dahil yung pasikot-sikot, mga boss, di ba? Palulusutin din pala. Pero, may hirit dyan. Si Kaper Silapid. Pakinggan niyo po. save up. The Vice President ngayon. Dalawang ahensya sa lakab niya. Hawak niya rin ang Department of Education. Sa aking idol na Idiot pinakamagaling na Vice Presidente ng Pilipinas. What? My very good friend, Vice President Inday Sara Duterte. Well, traditionally, with due respect and courtesy to the second highest leader of our country, when the budget of the Office of the Vice President is tackled here in the committee, the deliberations are terminated after a few pleasantries. And I'm also here to stare at the Vice President because she's so beautiful, Mr. Chair. And I would like to move if there are no other questions. And So beautiful talaga si Sara kay Jinggoy, ha ba? I'd like to move for the termination of the budget of the Office of the Vice President. Alam mo naman yan, Mr. Chairman. But I just would like to manifest my full support to the budget of the Office of the Vice President. Alam ba ninyo, Senado, tinayo yan hindi para maging rubber stamp. Ha? Si Kapersi, umihirit pa, no? Wala na, Kapersi. Approve na. Tinayo yan Senado, hindi para gamitin ninyo sa pansarili ninyong ikabubuti sa pamamagitan ng pagdila sa tumbong ng kung sino nakaupo. Yan Senado ay itinayo yan para magkaroon tayo ng tinatawag na check and balance. Upang merong Wala eh. Hindi pwedeng maging balance, Kapersi. Maraming nagche-check eh. Yung bumabalanse, dadalawa lang. Parang kumbaga sa parang hindi pwedeng puro bida. May kontrabida, di ba? Hindi tuloy. laging nagche-check. Yun ang kahulugan nun. Sa ibang sangay ng gobyerno, sapagkat tayo ay merong tatlong sangay ng gobyerno. Yung executive, legislative,
Diyan kasama ang Senado sa legislative at yung pong judiciary, mga kaibigan. Pantay-pantay na sangay ng pamahalaan yan, mga kaibigan, na kaya po ginawang magkakahiwalayan para hindi na iimpluwensyahan ng isang sangay ng pamahalaan ang isa pang sangay ng pamahalaan. Yun ang purpose niyan, mga kaibigan, yung magkaroon, umiral ang tinatawag na check and balance sa gobyerno upang masiguro na walang mag-aabuso. Ang problema natin ngayon, pag kami nag-aabuso, gusto lahat sila kasali sa pag-abuso. Yun ang totoo ka, Percy. Anong gagawa natin? Ha? Kaya ang gagawin nila, magsasabuatan na lang sila. Ano kailangan mo? Kailangan namin ng pera budget. Para saan yung budget? Ano ba kayong opisina? Office of the Vice President. Ganun ba? Ano ba ang budget ni, ano ba ang nyo, pagkakagasusan nyo? Medical assistance. Tatanong pa ba ng mga damuhong yan Di ba may sweepstakes tayo? Bakit kailangang magkaroon din yan? Dinuduplicate ninyo. Meron tayong DSWD. Di ba, mga kaibigan? Meron kayong PhilHealth. Mga na binabayaran pa man din ng mga mamamayan. Yung libreng sakay. Kailan pa kayo naging DOTR? Pati yung livelihood programs. Wala naman yan Bakit mo duduplikahin yan? Dibigay mo na lang yan doon sa ahensya na talagang ang trabaho, mga kaibigan, ang mandate, yan. Parang yan, grabing corruption din yan. Di ba? Katulad nung isiniwalat ng COA na pinababalik nila yung 3 bilyong piso na idiniposito ng PSDBM sa Development Bank of the Philippines. Sabi na ang COA, wala kayo anyang mandate na ganyan na pagkakitaan ninyo ang pera ng gobyerno. Ideposito ninyo para makapagbulsa kayo ng tubo. Panahon ni Digong nyo yan Alam nga namang hindi kumita si Bongo dyan at saka si Digong nyo. Si Percy Lapid, Sabi nila, ang intensyon talaga raw ng OBP ay maging available. Grapeng corruption yan kung tutusin nyo. Kung wala kang mandate, may mandate bang ganyan? Ngayon, questionin natin ang mandate nila. Ano mandate nyo? Sige nga, yung Office of the Vice President. Sarap ng buhay ng Office of the Vice President ngayon. 2 ahensya sa lakab niya. Hawak niya rin ang Department of Education, mga kaibigan. Ang DepEd, iba pa yung pondo ron. Pinakamalaking pondo, DepEd. Pero, mga kaibigan, puro baluktot, ang mga pagpapatupad. Paano mong ipapaliwanag na ipagbabawal ninyo ang extracurricular activity pero gusto ninyo ipatupad yung ROTC? Ang gulo, hindi ba? Oo naman. Kayo nagpapagulo sa gobyerno Talaga itong mag-amang ito, walang alam ito kundi guluhin ang gobyerno Mga kaibigan, guluhin yung bansa Ipinaliwanag din nila na ito raw 500 milyong pondo para sa confidential expenses ay gagamitin base sa parameters ng Department of Budget and Management and the Commission on Cupid State Audit. Nandiyan si Kalida, siyempre. Through joint circular or the guidelines on the utilization of confidential funds. Ba't kayo magkakaroon ng confidential funds? Sabi nitong tagapagsalita nila,
the position and mandate of the Vice President allow her to utilize those kinds of funds regarding peace and order and national security. Sino may sabi sa'yo, na inaalaw kayo para sa peace and order and national security? Walang masama na i-promote ninyo ang peace and order and national security, mga kaibigan, nang hindi kayo gagamit ng pondo. Okay lang yun. Pero kung gagamitan ninyo ng pondo yan, abay, sinasaklawan na ninyo ang trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno na merong directly o direct mandate na silang mamahala sa peace and order at national security. Ang pwede mo lang gawin dyan, maliban dyan sa mga ahensyang may mandato niyan, makipagtulungan ka. Pero para ikaw ang magpatupad ng kung ano-ano, wala ka niyan. Ano yan, iniimbento nyo lang yan. Kasi gustong-gusto nila magkaroon ng kapangyarihan, mga kaibigan. So, ang sabi ho dito ng Office of the Vice President, sisiguraduhin po namin na ito pong pondo na ito ay gagamitin ng tama. Tama, para suportahan lang ang programa ng OBP. Siguro no nakaraang administrasyon, meron silang certain projects at yung budget nila ay sufficient na para doon. Kasi nga po, ginipit sa budget, di ba? Yung Office of the Vice President. Kaya, sinasabi ngayon, pag makabubuti sa kanila, sinasabi nila siguro, kaya ganun lang kalaki budget nila, dahil sa sapat na yon doon sa kanilang project. Hoy, yung project ni Robredo, mga kaibigan, hindi po nagawa ng kasalukuyang ng nagdaang administrasyon ni Digong niyo yun. Walang naipatayong bahay yan eh. Si Robredo nakapagpatayo eh. Mga kaibigan mahigit 100. Sabi ko nga sa inyo, kesa ibigay ko dyan, kung ako masusunod, ba hindi? Pagagawa ko ng bahay, ang mga homeless at saka yung mga mahihirap na nagsisiksikan sa mga barong-barong, ipagawa ng maayos na masisilungan nila, matatawag na makataong bahay. Ang mukha nung ginawa ni Robredo, kahit maliliit, mga kaibigan, ay meron dignidad ang mga tao, ang mga Pilipino. Dito hindi, ginagawang busabos, ginagawang timawa, kaya ang bagsak mo, troll. Mga kaibigan. Dapat yan Sipin mo, 2 bilyon, 3 bilyon, ilang bahay yan? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung meron kang 350,000 budget para sa isang sapat na espasyo na matawag na bahay para sa isang maliit na pamilya, meron kang 350,000 sa 1,000,000, 3 bahay yan. Pag 10 milyon yan, 30 bahay yan. Di ba? Pagka 100 milyon yan, 300 bahay yan. Di ba? Pagka 1 bilyon yan, 3,000 bahay yan. Sipin mo, 1 bilyon, may 3,000 pa bahay. Pagkatapos, gawin mo 2 bilyon, meron kang, ano tawag mo rito? 6,000. Tama ba kwenta ko? Tama. Tama ba yun? Tama ka, Mahina Percy. kasi ko sa sa mathematics, dahil kaya kita ninyo, hindi tayo yumaman. Dahil di ako mahilig bumilang ng pera Gusto kong pera nabibilang ko lang. Pag hindi ko na kayang bilangin, ayaw ko na yan. Sa inyo na lang yan, mga kaibigan, ito gimmick,
Pagka sila na nakaupo, sandok dito, sandok doon, mga kaibigan, ano po. Grabe, no? Ka-Percy. Bukas na po tayo mag-collab. At gabi na rin po ha? Bukas ko na po babasahin yung mga magaganda yung comments sa vlog ko. Pati po dito sa comment dito, no? Mga boss. You know, ang hirit ni Ka-Percy sa nangyaring pagpasa ng madalian dito sa budget na bilyon ho halaga, mga boss. Ay nako, kawawang Juan de la Cruz. Hanggang ganyan na lang ho talaga, hanggang hindi gumagalaw ang taong bayan. Sige, wala pa rin tayo, di pa naman ako masyado inaantok, no mga boss. Kalatibaya, shout out. Ito pa ulit mga comments nyo. Kalat ni Baya ulit. Good afternoon, Karoke. Kaya mo yan, Karoke. Basta banatan mo lang ng banatan. Isakira Milo, shout out. Brother Elias Ischo, shout out, ha. Kalat ni ulit. Sagot. Sagot sa tanong. Wala. Isang dumadagundong na walang pag-asa ang bansang ito. Fourth world na ang Pilipinas, sabi ni Kalat ni Baya. To yung comment nyo kanina sa vlog ko, oo. Ramises, shout out. Malabo hanggang maraming tangang mamamayan. Adorasyon di Maranan, shout out, ha. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Romulo Moral, welcome to the club. Sobrang mahal ng bilihin ngayon. Yung mga well-milled na bigas. Well-milled na bigas biglang naglaho. Pinalitan na kung ano-anong pangalan. Kaysa malambot daw, pag mahal ang kamatis, wag nang bumili. Yan nyo na lang mabulok, sabi niya. Reynaldo Gonzalez, shout out. Ferdinand San Juan, shout out, ha. Magandang hapon, Karoke. Nakakahilo na nangyayari sa bigas. Nakakainin natin. Sobrang hiwaga na ng bigas. Para po sa akin, importante may nabibiling bigas kaysa itago kahit na tumaas ang presyo nito. Hindi baling walang ulam o madali nang gumawa ng paraan para sa ulam. Basta merong bigas. Sanay po tayong Pilipino na may kanin sa hapagkainan. Hindi baling mahal ang presyo ng bigas kaysa sa magkasakit ang miyembro ng pamilya at sa gamot mapunta ang pera. Mas malaking gastos. Diyos ko, maawa na po kayo sa amin. Kung ito man ay pagsubok sa aming mamamayan, sabi ni Ferdinand. Sabi ni Friend Adorasyon, correct ka, Kuya Roque, sabi niya. Joe Balmaro, welcome to the club, Joe Balmaro. Sabi niya, good day sa inyo, Sir Rox. Kung sa pag-asa, meron, pero kung tanong kailan yun, tanong kailan yun, sabi niya. Sabi niya, good day sa inyo, Sir Rox. Kung sa pag-asa, meron, pero ang tanong kailan yun. Dahil hanggang ngayon, namamayagpag ang Marcos at Duterte na nagsasamantala sa kamangmangan ng maraming Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Yun nga, Joy. Nits, shout out, Nits. Mga gahaman at ganid sa pwesto, ang mga nasa pwesto. Totoo yan. Erwin Barela, shout out, ha. Lulubog sa malaking utang ang Pilipinas pag nanatili ang Marcos at Duterte tandem. 100% yan. Nits ulit, oh. Nagpasurvey sila sa sarili nila. Totoo. Nits ulit, oh. Talo ni Sara ang King Charles sa security. Totoo. Debrado Ludovico. Correct ka, Karoke. Wala nang pag-asa ang bansang Pilipinas hanggang ang mga Hindoropot ay patuloy sa pandarambong. Kayong mga tanganisim ang may sala.
Iboto nyo ba naman ang walang alam niyan? Ang napala nyo, buti nga sa inyo. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sabi niya, stay safe and healthy. Friend Librado. Anak Irene Cortelo, sabi niya, Tay, dagdag ko lang po kahapon nyo, Tay, dagdag ko lang sa kahapon nyo na vlog. Hindi kaya tauhan si Libayan ni Duterte katulad ng idol na si General Magalong? Bakit hindi man lang siya naringgan tungkol kay Duterte? Pero bakit sa iba putak siya ng putak? Hindi ko alam yan, nak, ha? Hindi ko alam yan. Mali, hindi natin alam, di ba? Kakapagtaka nga, di ba? Mike Villanueva, shout out, sabi niya. Sa takbo ng mga hearing sa lower and upper house of Congress, nagsasabuatan na mga magnanakaw na ang mga trapos wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Irene Cortelo Lero, Tay, dapat mag-umpisa ng magtanim-tanim ng mga gulay-gulay ang mga Pilipino instead na bulaklak. Kasi kawawa na tayong mga Pilipino. Lahat na lang mahal samantalang hindi nagtataas ang sahod. Totoo. Erin Barela, oh. Ang sabi nga po sa pelikula ni The King, Fernando Po Jr., kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Totoo yan. Eto, hindi lang puno, anak eh. Friend, Erwin, ha? Talagang sobra na sa apaw. Pero ang mga Pilipino, nanonood ng E80 at saka kung ano-anong mga... Pag napapanood ko yung E80, yung kila, sa noontime show, parang walang problema, no? Hindi sila apektado ng pagtaas ng mga bilihin. Ganun ba yun? O naglilibang na lang sila? Erin Barela ulit, oh. Military takeover lang ang pag-asa para mapalitan sina Marcos Jr. at Sara Kim Duterte. Di ba yun nga? Kaya lang paano eh. Wala naman yung mga generals eh. Oh. Ewan ko kung sino pwede mamuno dyan. Lito M, shout out. Xerox, parang mahirap ng mamuhay sa Pilipinas sa mahal ng bilihin. Ang tindi ng presyo ng bigas. Pang-dalawang saing na lang ang halaga ang bigat sa bulsa. Dan Bartolo, shout out, ha. Welcome to the club, Dan Bartolo. Sa pilitang tanggalin ang mga peke na nakapwesto at ilagay ang totoong nanalo. Sapagkat ang totoong nanalo ay masinop humawak ng pera kahit maliit lang ang budget at may malasakit sa tao. Totoo yan, Dan. Yun ang malungkot eh. Nangyayari eh. Reynaldo Gonzales, sabi niya, direct to the point, meron pang pag-asa kung makulong habang buhay, mga kawatan at mga traidor at mailuklok ang karapat-dapat na mamuno nang sa ganon mabago ang sistema ng bansa. Pag wala kangkungan ng bagsak natin, pare-parehas. Totoo yan. Sumagot si 3JC Hopo. Yan naman talaga ang panalangin natin. Pero malakas ang puwersa ng kasamaan. Hawak nila lahat ng branches ng gobyerno. Kanila ang Kumulik, kanila ang Smart Magic, kanila ang Senado, ang Kamara, Police, AFP. Kaya gustuhin naman talaga nating mag-people power. Ang hirap kasi wala tayong backup. Totoo yan, 3JC Hope. Totoo yan. Yun nga sinasabi ko eh. Sino ang magsisindi ng mutya? Gustong-gusto ng sumabog. Arnel Peña. Welcome to the club. Ang problema nga po, protektado pa sila ng mga politikong yan. Ang malaking problema, tingnan mo na lang si Sara. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Basta sa kanya, ibigay nyo ang sa akin. Yan ang turo ng tatay ko. Patay tayo. Alberto Olaer, shout out, ha. Karaoke, ang sunod na hakbang na gagawin ni Sara Talambaslos Carpio Duterte, sa kanya na lahat ang confidential fund, intelligence fund, Sandro Marcos. Ayaw pag-usapan siguro yan. Ang sabi ng tatay niyang duwag kasi na magmamahalan kami, karaoke. Siguro utos ni PBBM, mahal, mag-hire kayo ng 334 na bodyguard. Ayaw ko maambos ang mahal ko.
Anong 300? 433, Alberto. 3JC Hope, ang aga mo naman, Sir Rox. Oo nga, kaya nga, ginabi naman ako, di ba? 3JC Hope ulit, oh. Oo naman, Sir Rox, may pag-asa pa ang Pinas. Habang may buhay, may pag-asa. Si Lord ang kakampi natin. At in His time, makakamit din ng Pilipinas ang katarungan. Sana. 3JC Hope ulit, oh. Sir Rox, samantalang ang kamatis ko dito sa garden ko, nagkakandabulok na lang dito. Hina-harvest. Hindi ko hina-harvest. Harvestin mo ng arod. Ipa-air freight mo sa ipa-ano mo tag ito. Ayan nga, pa-air freight mo dito sa Pilipinas. 3JC ulit. Sir Rox, huwag na tayong umasa sa nabababa ang presyo ng bigas. It ain't gonna happen. Sabi yung tao, napapa-English tuloy ako, sabi niya. Oo, tayo dyan. 3JC ulit. Sir Rox, meron akong theory. Ang gobyerno talagang intensyon nilang gutumin ang mga Pinoy. Intensyon nilang wag i-modified ang education para ang mga tao ay maging mangmang na talaga. Pag mangmang ang Pinoy, madaling utuin. Hindi kasi kakayanin ng utak nila ang pag-iisip ng tama dahil poor education and lack of nutrients ang utak. The more maraming mangmang, the better it is to manipulate them. If they cannot manipulate the people, the longer they stay in power. O, di ba? Totoo. Ang galing naman ng strategy nila. Yung mga mangmang naman na bumoboto at boboto pa sa 2025, wapak eh. Yan ang problema. Totoo yan, 3JC Hope, my friend. User, shout out user, ha? Lame duck ang presidente natin, sobrang siga naman ng vice. Yan ang mga binoto ng mga obs. Ngayon, karamihan sa kanila ang mas nagdurusa sa lagay ng ating ekonomiya. Totoo. User ulit, oh. Lalo pa yan tataas sa Kapaskuhan. Kawawa na talaga ang mga Pilipino. Totoo yan, user. Friend Amy Bingson ulit, oh. Shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Prin Aimio. Pahirap ng pahirap ang buhay dyan sa Pinas. Ang masakit, wala kang maaasahan sa dalawang ibinoto ng Smart Magic. Kasi puro pagnanakaw ang inuuna nila. Hay Pilipinas, paano ka na? Mauulit ata nung panahon ng dating diktador. Mahirap ang buhay, kanin at asin lang ang halos kinakain ng mga mahihirap. Lungkot Prin Aimee. Pero dyan pupunta yan. Marami nang kumakain ng ganyan. Yung mga nakatira sa mga squatter. Prin Aimee ulit, oh. Mind conditioning ho ang ginagawa nila. Inuumpisahan na nila ng mga dutae. Lita Alambat, shout out. Malapit na ang paghuhukom. Nangangalat na ang mga kapangyarihan ng demonyo. Ito. Crisanto Lopez, welcome to the club. Crisanto Lopez, sabi niya. Ang pag-asa natin, Karox, bumaba. Ang pag-asa natin, Karox, bumaba sa pwesto si Marcos at Sara. Yun ay kung mahal nila ang Pilipinas. Labo pa sa tinta ng pusit, Crisanto eh. Amy Bingson ulit, oh. Nandun na ako na para sa pakita lang ng pera. Pero at least nandun na ako na para sa pagkita lang ng pera. Pero at least natulong si Tulpo, si Libayan. Yun ang tanong. Prin Aimee ulit, oh. Karoke, hindi ho ako makatrapi dahil alam ko rin naman na ginagamit lang niya ang program niya para dumami ang viewers niya. Kaya lang ho, ang punto ko, at least, may natutulungan siya. Totoo. Kikita naman, di ba, Prin Aimee? Ellie, 6822, shout out. Boss Rox, may matimbang po ang wala ng pag-asa. Boss Rox, mas matimbang po ang wala ng pag-asa ang Pilipinas kaysa sa may pag-asa pa. Kitang-kita po ng mga Pilipinong tanga
pinagtatawanan na ang Pilipinas sa buong mundo. Tuwang-tuwa pa ang mga tanga. Moody Muma, shout out ha. Sabi niya, hi Sir Rox. Good afternoon. Ang masasabi ko dyan kay Sara, kalokohan na mataas ang survey. Sana lang, huwag maniwala sa mga survey na yan dahil bayaran ang survey na yan. Dahil bayaran ang survey na yan. Kaya nga sinisikap ni Sara na manalo ang Sara na yan upang protektahan ang ama dahil may nakaambang ICC. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ni Sara kung paniniwalaan ang totoo ng bayan ang survey na yan. Walang mangyayari sa Pinas. At itong BBM, tamad talaga, walang paki kung magutom ang mga Pinoy. Sila kanya-kanya nakawan. Ang dalawang dapat dyan palayasin sa pwesto. Paano nga mo, di mo maay? Pel, abot ulit to. Yung confidential fund, ilagay sana sa mga partners para meron silang pambili ng fertilizer at mga kailangan ng farmers. kung tayo, wala hindi nila alam yan. Elizabeth Iscareo, shout out ha. Good PM Sir Rox, ayan. Sana matauhan na ang mga bubotante na hanggang ngayon bilib na bilib din sa mga administrasyon ng nagpalubog sa atin. Grabe talaga kakapal ng mga muka. Ngayon, ikokontrol daw kuno nila ang presyo ng bigas. Ano? Gusto nilang malugi ang mga retailers ng bigas? Anong utak meron sila? Ay naku, ganyan na ba bobo sila? Mga walang utak? Hay, wala talaga eh. Norms. Welcome to the club, Norms. Sabi niya, Sir Rox, dapat talaga bigyan ng assistant ng government ang mga magsasaka. Wala eh. Diyan kasi sir, pang sarili na lang ang iniisip. Tatakbo na maging politiko para magpayaman, hindi para magserbisyo sa mga mamamayan ng bansa. Salamat po sa reaction vlog ninyo, sir. Salamat din sa inyo, Norms, ha. Christian Chengnak, shout out, ha. Ano na tayo? And yet, todo tanggol pa ang mga dying hard loyalists. Leching na hawak ng gobyerno. Shout out po sa lahat ng mga di baluktot ang takbo ng utak, especially po sa inyo, Tatay Rox. Salamat, Christian, ha. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sir Rox, baka ho wala nang magtinda ng bigas pag ganyan ang gagawin nila kasi nabili nila ito ng mahal. Hindi naman pwedeng magpalugi ang mga yan, di ba, Sir Rox? Totoo. Sana naman magkaisip ng matino itong gobyernong ito kung paano mas bababa ang lahat ng bilihin ngayon. Kaya lang, itong gobyernong ito, busy sila sa kabubulsa ng kaban ng bayan. Wala naman akong nakikitang kumikilos ang mga ito. Puro papogi lang ang walang malinaw na solusyon. Wala na tayong magagawa kasi nga, yung mga inilagay ng bubutante o yung smart magic na yan, puro pakabig lang ang alam. Hay, kawawa talaga mga Pinoy. Totoo yan, Elizabeth Iscari ka, ha. Christian Cheng ulit, oh. Dapat kasi the secretary, alam niyang wala man siyang kaalam sa agriculture. Dapat wag siyang swapang sa posisyon. Dapat ibigay niya yan doon sa nilalang na may alam talaga sa agrikultura. At utang na loob kasi, Marcos, small breed, Lisa Smugs. Itigil niyo na kasi ang mga anomalya, lalo dyan sa bigas. Di walang kunwari shortage sa bigas. Itigil niyo na, Marcos Duterte Praning, ang mga katarantaduhan ninyo. Alam nyo, di kayo totoo. Kahit mga wala kayong konsensya, utang na loob. Huwag nyong hintayin na lubusin kayo. Nalusubin kayo ng mga organic madlang people. Darating yan. Ang tanong kailan, ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. Grabe na talaga ang presyo ngayon sa mga bilihin. At ramdam na ito ng mga ordinaryong mamamayan. PI na lang ang mura ngayon. Tapos itong mga nakaupo, ang lalaki ng confidential fund, ang kakapal na talaga na nila. Mga galit.
Christian Cheng ulit, oh. Minsan po, Tyrox, itong mga nangyayari sa administrasyon ni Vic Marcos, Decorations at Sara, maubusan ka lang ng hininga sa iyong mga opinyon. Pero sadyang manhid, bulag, bingi, at walang pangamoy ang mga nasa pwesto na. Ang may pangamoy lang sila pagdating sa pera. Totoo yan, naka. Christian Cheng ulit, oh. If tutuusin naman po talaga, if walang smuggling, walang pagtaas ng bigas at iba pang mga agricultural products. Tatay Rox, sabi po ng mind power ko, ang dasikwatari at the same time SD card fake accident sa po ng kanyang asawa, bayaw at BFF, buwisit presidente niya and the rest of the gang. Matatabunan sila ng bigas at lahat ng mga agricultural products, pati pera, ihahampas sa kanila. Yan ang nature. Panggigil na talaga yung dalawang higher SD card official na yan. And the rest of the gang. Tyrox, basta hintayin nila ang sentensya ng tadhana. Thank you po, Tyrox. Mabuhay po kayo. God bless po. Tuloy lang po tayo pakikibaka sa baluktot na pamamalakad ng mga huwad. Talaga lang, ha? Edmond Anon, shout out. Grabe si Rox, grabing pamumuhay na. Napakakawawa naman tayong mahihirap. Yung sahod sobrang kulang na sa taas ng presyo ng bilihin. Totoo yan, Edmond. Ha? Shout out, friend Shervin Sapeda. At sa mga Sapedas Angel, no? Tia Deli. Christy Ansen. July 7 Alcantara. Ha? Ines, shout out sa inyo. Mission accomplished, mga boss. Oo. O, nakapagkulab pa rin tayo. Oo, di. Bukas, konti na lang babasahin ko na naman ang mga comments nyo dito sa vlog ko na to. Oo. Ha? Ay, nako. Percy. Multuhin mo sila para matapos na. Ha? Tabihan mo sila sa kanilang pagtulog at nang baka sakaling hindi na sila magising. Ay, nako, Lord. Ano ba? Magandang gabi po, mga boss. Ha? Walang mangyayari. Oh. Marami pang paikot-ikot naman yung Senado. Question na tiyo. Wala rin, di ba? Oh. Pagtalikod nun. Baka... ayos yung acting ko, ha? Di ba? Di ba? Lano. Hindi po, magandang gabi po. Dasal na lang talaga. Ang ating Panginoon na lang ang kakapitan talaga ng Pilipinas na to. Wala ho eh. Ganito na lang po talaga. Ayaw gumalaw ang tao eh. Yun lang ho talaga yan. Mga PMAer, kung meron pang mga wala eh. Hindi naman ho pwedeng gumalaw ang mga simple lang ho eh. General lang naman ho ang tatapalan nyo ng pera. Pero nandiyan naman sila General Adonio. Balay mo. God moves in a very mysterious way. Magandang gabi po, mga boss.